So kapag ka nasa printing business ka, ay dapat gumagamit ka ng mga tools para mas mapabilis yung iyong mga trabaho dito sa may printing business. Kasi dati guys, ang ginagamit natin is mga Photoshop, mga Corel Draw, pero medyo mahirap talagang gawin yun eh. Kaya nga iba, nag-worry sila na kaya hindi sila makapagtayo ng printing business kasi hindi raw sila marunong sa layout o hindi sila marunong sa Photoshop. Pero ngayon guys, para sa akin lang mas maganda gumamit kayo ng mga tools na usually naman is mga libre lang naman, kamukha ng Canva. Yan, libre lang naman yan. Tapos ito nga, may papakita ko sa inyo na website na nag-offer sila ng mga libre na calendar template. Tapos yung mga printout mo guys, syempre wala ring magiging watermark. Diba kasi ganyan yung ibang mga website, kunwari libre, pero kapag ipiprint mo na, meron palang watermark. So ito guys, 100% free. So hindi ito guys sponsored na video, no? Hoping ako na sponsored na video to kasi sayang naman, diba, ipopromote natin yung isang website tapos wala naman tayong kikitain doon. Pero dahil nga free lang naman yung ino-offer nila ng mga calendar templates, no? So ipapakita ko sa inyo guys, gaano ba guys kadali gamitin yung mga templates na ino-offer nila for free. So February na ngayon, sabihin siguro ng iba na, sir, medyo late ka na yata para sa calendar templates na yan. Actually, hindi tayo late guys, no? Maaga lang tayo para sa 2026. So pakita ko sa inyo guys yung mga templates nila. So ito yung mga basic na calendar. Yan, so ganito guys yung itsura niya. Sumunod guys is yung monthly planner. Then notes calendar. So ganito yung itsura niya. Then photo calendar. Yung mga gray area na yan guys, no? Pwede nyo yung lagyan ng mga pictures yan. Then hanging calendar. Ito naman siya. Then standing calendar. So ito naman yung mga itsura na may standing calendar. Then ito naman yung photo card layout. Yan, so ito extra lang to. Wala naman tong calendar na kasama, no? Pero sinama na lang rin nila. So gawin natin ngayon guys, so try natin mag-edit para makita nyo gaano kadali mag-edit using yung kanilang mga template. So halimbawa ito yung napili ko na template. So i-click ko lang siya. Tapos makikita nyo dito guys, meron tayong mga sasagutan. So yung months natin, syempre 12 months. Yung year, 2025. So meron na rin 2026 pero 2025 muna tayo. Then yung paper size natin is A4. Tapos week starts on Sunday na lang natin. Tapos ang maganda dito guys, registered name Pilipinas dito. So ito papakita ko sa inyo. National Public Holiday. So i-click mo lang to. Then makikita mo dito guys, meron na nakalagay na Philippines. Tapos language and local. So pwede mo guys piliin yung Tagalog or Philippines. So, di ba, meron na siyang sariling lengguwahe natin. Tapos, pwede kang mag-add ng custom event. Halimbawa, birthday mo, birthday ng nanay mo, birthday ng tatay mo, anniversary nyo, monthsary nyo, lahat ng events na hindi talaga kasama siya sa mga holiday, no? So, pwede kang magdagdag dito. Pero, hindi na natin siya lalagyan. So, i-click na lang natin tong Generate Printable Calendar. So, ito na guys yung template natin. Yan, makikita nyo may mga pula. Ibig sabihin yan guys, mga holiday yan. Tapos, makikita nyo na Tagalog siya, di ba? Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Kaslitan ko lang siya guys para makita nyo yung pinaka paper size niya. Makikita nyo guys na meron na rin siyang cut marks, no? So napaka-generous ng website nito. Talagang hindi lang free yung calendar, meron na rin siyang cut marks para hindi ka na mahirapan. So example, gagawa tayo dito ng layout. So ang gagawin mo lang dito, lalagyan natin to ng mga pictures. So click lang natin to, itong click here to add image yan. Tapos choose file. Tapos pili ka lang dito. Ito mga dinownload ko na to kasi ito yung mga sikat ngayon. Pero yung mutya ng section. Yan, tapos meron tayo ditong SB19. Siyempre, Bini, nandito na rin sila. So, subukan natin guys na ito, gawin natin to, itong mutya. Yan, so i-click mo lang siya. Tapos, pwede mo siyang galaw-galawin o i-crop kung saan mo gusto. So, medyo ilagay natin dito, tapos done lang natin. Yan, makikita nyo na nakalagay na siya. Then, lagyan pa natin yung iba. Example, ito naman. Yan, done lang natin siya. Tapos, click pa natin yung iba. Lagyan rin natin. Pwede mong lagyan yan, guys, hanggang makarating ka dito sa may dulo kung ano yung mga gusto mong ilagay na file. Para ma-save mo to, guys, no, gawin mo lang save as PDF, tapos print to PDF. Tapos may lalabas na ganito, guys, no, i-click mo lang to. Then, i-click mo lang to, save as PDF. Tapos, i-save mo lang siya. Tapos, ilagay mo lang siya sa any folder na gusto mo. Yan. So, ilalagay ko na lang siya dito, guys, sa may downloads. So, save ko lang siya. So, guys, makita ko yung ibang mga inedit na namin or dinrag-drag lang namin, no? So, sobrang dali lang nito. Talagang literal na pindot-pindot lang to. Ito yung isa sa mga ginawa namin. Then, ito naman yung isa pa sa mga ginawa namin. Then, ito naman po yung mga Bini. So, ang gagawin natin ngayon, guys, no, i-open ko lang to. Itong isang PDF na sinave natin. Itong mga Bini. Yan. Tapos, ipiprint ko lang to. So, paano ito i-print? So, ito, click mo lang dito, yung print. Tapos, pag nandito ka na, guys, click mo lang to. Tapos, piliin mo lang yung printer mo. Tapos, more settings mo lang siya, guys. Then, ito, click mo to. Print using system dialog. Click mo lang, guys, more settings. Tapos, gawin mo lang na Epson Premium Glossy at syempre, high. Tapos, i-okay mo lang siya. Then, i-print na natin siya. Ang ginagamit ko, guys, ay itong Epson na L121 printer. Tapos, meron siyang pigment ink.
Kaya guys, pigmenting ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. Ang papel na ginamit natin doon guys is itong RC Satina 200 GSM. Alam nyo ba guys ang top 1 na dahilan kung ba't nasisira ang mga printer natin? Ito guys yung nag-feed tayo ng makakapal na papel o pinipilit natin yung mga printer natin na mag-feed ng makakapal na papel like 260 to 300 GSM. So sigurado yan, may magre-react na naman, sabihin nila na, "Sir, ginagawa ko naman yun, okay naman eh. Ayos na ayos naman, nakakapag-feed nga ako, nakakapag-print nga ako eh." Makakapag-feed ka nga niyan guys, pero siguro mga 10 page lang yan, magugulat ka hindi na nag-feed yan. Kahit na bond paper, hindi niya na kinakain. Ang mangyari dyan guys sa may printer mo, ditulak na siya. So yung papel guys, sinutulak mo na para kainin ng printer. So marami nagtatanong kasi sa amin guys no, kung ano raw bang printer ang pwede sa makakapal na papel. No? So meron na tayong nahanap guys, ito yung Epson L8050. So ang ginagandaan nito guys, itong Epson L8050, unang-una 6 color siya. So pwede siya sa may photo printing. Pangalawa guys, pwede siya mag-print sa mga kapal na papel up to 300 GSM. Pangatlo naman guys is meron siyang borderless printing. Di ba yun yung isa sa mga tinatanong nyo kung ano bang printer ang pwede sa borderless? So ito na po siya. Up to A4 size, so hindi siya A3. And meron siyang Wi-Fi. So pwede ka na guys mag-print nito galing sa may cellphone mo, papunta ka agad dito sa may printer. Guys, itong printer na to is printer lang po siya, hindi po siya 3-in-1. So wala siyang scanner at wala rin siyang Xerox. Kasi yung iba naman, di naman talaga ginagamit yun. Ang kailangan lang talaga nila is printer. So ano ba guys ang magandang gamit itong printer na to? Unang-una nga sa photo printing. So sa mga photo booth, di ba no nakaraan nagturo ko about photo booth? So ito guys, ito yung pinakamagandang printer na gamitin nyo sa photo booth. Kasi compact siya, maliit siya. Kasi nung nakaraan na tinuro ko sa may photo booth, ang sinabi ko doon is A3 na printer, no? Which is okay lang naman na A3 na printer. Kaso, narealize ko na masyado siyang malaki para sa photo booth, no? Kung bibit-bitin mo siya. So ito guys, A4 size na printer, saktong-sakto to guys sa mga mayroong photo booth business. Pangalawa guys, yung mga photo card, yung mga ginagawa nga natin dito sa may vlog na to, photo card yung tawag dyan. So yan, pwede mo rin guys mag-print dito. So hindi mo na guys kailangan i-laminate yung piniprint mo kasi nga 300 GSM na, kayang-kaya nito. So makapal na siya guys. Hindi mo na siya guys kailangan i-laminate. Meron siya guys option yung tray na pwede ka mag-print directly sa may CD. At syempre pwede ka rin mag-print directly sa may PVC. So nabibili yun guys separately yung tray na yon. So hindi siya kasama dito. So pwede ka mag-print directly sa may PVC na. So hindi mo na guys kailangan gumamit nito, itong PVC cutter at yung PVC card sheet, kasi nga guys pwede ka na mag-print dito directly sa may PVC. So pwede ka na mag-offer guys ng paisa-isa lang na PVC. Ang maganda pa dyan guys, no, naiiwasan na dito yung hindi pantay yung harap at likod ng PVC. Kasi nga guys, eto guys, pwede ka mag-print directly sa PVC. So pag nag-print ka sa front, pwede ka rin mag-print sa back directly. At syempre, maganda dito guys, pwede ka mag-offer ng mga brochure na. Kasi guys, sa mga brochure, mga borderless yan. Eto guys, meron siyang borderless printing up to A4 size. So guys, sa mga gusto mag-avail na itong bagong printer na ino-offer natin, na pwede sa 6 colors, pwedeng borderless, pwede sa makakapal na papel up to 300 GSM, at syempre meron siyang Wi-Fi. So i-PM mo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka ng freebies at syempre ng discount. So guys, ito na yung na-print natin. So ang ginamit natin dito is itong RC Satin. Yan, 200 GSM. Ang problema lang dito guys is gagawin nga natin tong bag tag or mga standing na calendar, no? So medyo manipis siya. So para kumapal siya guys, no, magla-laminate tayo. Ito gagamitin natin tong 125 microns na laminating film. So mas manipis to guys, no, sa may nakarolyo. Tapos guys, syempre gagamit tayo ng laminator. So ang temperature natin dito guys, kapag ganito lang kanipis, mga 150, tapos hot forward run. So kapag may laminator ka na ganito guys, pwede mong alisin to, itong nasa tuktok. Yan, so alisin mo lang siya guys kapag walang bata sa inyo. Pero pag may bata guys, huwag mo itong aalisin. Tapos minsan makakaranas ka sa may laminator mo, maingay na ganyan. Yan o, naririnig nyo yan. Yan, so maingay yan guys, walang sira yan. Ito lang yan, ito, yan. So maluwag lang dito yan. So para mawala yan guys, kuha ka lang ng Scotch tape. Tapos tapean mo lang siya dito. Tapos guys, tapean mo rin doon sa may ilalim. Yan. O, diba nawala na yung ingay. So hintayin lang natin guys mag-green to, itong ready. Yan, pag nag-green na yan guys, pwede na tayo mag-laminate. So
yun guys, nag-green na siya. Ibig sabihin, pwede na tayo mag-laminate. So again guys, yung laminating film na gagamitin natin, itong naakat na sa A4. So may binibenta kaming ganito guys, no? 125 microns lang to. So mas manipis to dun sa may nakarolyo. So sa mga gusto mag-avail nito, PM nyo lang kami direkta sa aming page, The Printing Shop. Yan, so syempre, papalaman lang natin siya sa may loob. Tapos laminate na natin siya. So kapag nakikita nyo na parang may mga bubbles pa na ganyan, ibig sabihin yan guys, hindi pa talaga siya nalalaminate ng maayos. So gagawin natin, laminate natin siya ng patalikod naman. So itong isang layout natin guys, ang gagawin natin dito, isusulatan natin to. Yan, ang problema guys, kapag nilaminate natin to, mahihirapan na natin itong isulatan ng ballpen. So para tumigas to guys, at pwede natin itong sulatan, so ilalaminate rin natin siya guys, no? Pero ang gagawin natin, ilalaminate natin yung likod lang, para tumigas lang siya. So yung harapan guys, di natin siya ilalaminate. So gagamit ulit tayo guys ng laminating film natin. Ang gagawin natin dito, isahatiin natin siya sa gitna. Yan, so paano siya hatiin? Yan, punitin mo lang. Or pwede ka rin gumamit ng gunting kung natatakot ka. Lalagyan mo siya sa may likod. Yan, make sure lang na pantay siya dito, wag mo siyang susobrahan. Kasi pag sinobrahan mo yan, pwede yan dumikit sa may roller. Tapos kapag dumikit niya sa may roller, pwedeng masira guys yung laminator mo. So again guys, dapat pantay siya dito sa may tuktok. So pag nalagyan nyo na siya guys ng laminating film sa may likod, lagyan nyo siya ng papel sa may harapan naman. Yan, kasi pag di nyo to nilagyan, marurumihan yung inyong mga print. Yan, so may papel sa harapan, then sa likod yung laminating film natin. So ilaminate na natin siya guys. So ito na guys yung nalaminate natin, na likod lang inilaminate natin, so wala sa harapan. So alisin lang natin tong papel. Yan, so makikita nyo na malinis naman yung pagkakalaminate natin, then matigas na siya. At mas titigas pa to guys kapag pinutol-putol na natin to. So gawin ko guys, no, ilaminate ko muna tong lahat. At syempre pa-fast forward ko tong video na to, no, para hindi na kayo mainip. So guys, ito na yung nalaminate natin. Kasi ito naman yung nilaminate natin na ginamitan lang natin ng laminating film sa may likod lang. Yan. So ang next natin na gagawin, syempre kakat natin siya. So ang ginagandahan nga ng website na yun, sobrang generous niya. Kasi nilagyan niya na rin ng cut marks para hindi na tayo mahirapan kung saan ba natin siya ikakat. Syempre gagamit tayo ng sliding cutter. Kasi itong sliding cutter na to ay sobrang tibay nito. So meron siyang replacement blade sa may ilalim. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya pinapalitan. Nandiyan pa rin siya. So yung tape na yan, ilang taon na yan. Siguro mga 13 years na siguro to. Hindi ko rin alam guys kung paano to palitan ng blade. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagpapalit. Yan, so again, sa mga gusto mag-avail niyan, PM lang kayo direkta sa aming page, The Printing Shop. So gawin ko guys, no, ikat ko muna siya. Yan, makita nyo na effortless ko lang siyang kinakat ng sliding cutter. So ito guys yung sample lang nakat natin. Baka isipin ng iba na, sir, bakit mo kinat hanggang sa dulo? Mamaya bumuka yan. So ito guys, hindi naman siya bumuka. Yan, so nakadikit pa rin naman yung laminating film. So ikat ko muna to guys lahat, tapos ipapakita ko sa inyo yung susunod natin na gagawin. So guys, ito nakat na natin silang lahat. So ito yung una, yan, tapos ito naman yung pangalawa. Ito naman guys yung pangatlo. So guys, ito bakit ganito yung itsura nito? Kasi nakasukat to 2.5 inches. So bakit 2.5 inches? Kasi gagamit tayo nito. Ang tawag dito guys is tag puncher. So wala kaming binibentang ganito, pero maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba to nabibili. So meron siyang iba-ibang size, 1.5, 2.5, and 2 inches. So yung 2.5 yung gagamitin natin. So gagawin mo lang guys, kuha ka nito. Tapos guys, itong image dapat nasa ilalim, tapos ipapasok mo siyang ganyan. Yan, tapos saka mo siya ipapunch. So ganito guys yung magiging itsura niya. So guys, pag napunch na natin silang lahat, no, so gagamit tayo ng ball chain. Ganito, tapos yun yung gagamitin natin guys na pangsabit. So guys, ang next natin na gagawin, ito naman itong parang mga photo card na malalaki, no? So hanging calendar rin naman siya. Tapos ang gagawin natin dito ay, di ba pag naglaminate tayo nakakatusok to, itong mga kanto na yan. So gagawin natin guys, i-curve natin yan. So gagamit tayo guys ng 3-in-1 na warrior puncher. So kaya siya tinawag na 3-in-1 kasi meron siyang pang curve, meron siyang bilog na pambutas at meron siyang oblong na pambutas. So itatapat mo lang siya doon sa may pang curve. Yan. May guide siya guys sa may likod. So ito yung pang curve, itong nasa dulo na to. So kunin mo lang guys yung i-curve mo. Itapat mo lang siya doon sa may linya ng pang curve, tapos i-punch mo lang siya. So ganyan na guys yung magiging itsura niya. So naka-curve na siya at hindi siya nakakatusok. Tapos i-curve ko lang siya lahat muna. Yan, so na-curve na natin yung 4 na corner. Tapos bubutasin natin yung tuktok niya. Yung bilog guys yung gagamitin natin, no? So from curve guys, i-adjust mo lang to. Yan, bilog. Yung guide niya again guys, yung linya na yun, yung nasa gitna. Tapos igigitna mo lang to. Yan, tapos ipapunch mo lang siya. Yan, makikita nyo guys na meron na siyang butas. So gawin ko rin guys dito sa iba pa. So ito guys, yan, nagawa na nating butasin at syempre i-curve na rin yung mga gilid. And yung pangatlo naman natin na ginawa, so ganito itsura niya. So i-curve rin natin guys yung mga kanto nito. So ito, dalawa lang yung ginawa ko para hindi sayang. Kasi masyadong maraming papel yung magagamit no? Kasi demo lang naman to guys. Yan, so guys, na-curve na rin natin. So ganito naman guys yung itsura ng finished product natin na pinakamalaki.
So guys, na-finish na natin yung ating mga ginawang calendar. Yan, at syempre ito. So guys, papakita ko sa inyo guys kung saan ba siya ginagamit. Syempre ito, unang-una, itong mga bag tag na to. Kasi sikat to sa mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon, no? So ito yung mga idol nila. So pasensya na sa picture. Naalala ko nung bata ako, ang usually nilalagay natin sa mga bag natin is mga button pin or mga keychain ng mga Dragon Ball, ng mga Ghost Fighter. Pero ngayon yung mga kabataan, ganito na yung patok sa kanila, no? So ang gagawin mo lang guys, syempre kuha ka lang ng bag. Ito kunyari yung bag. Syempre unlock mo lang to, yung ball chain mo. Tapos sabit mo lang siya dito. Yan, so panasabit mo na siya guys, yan, ganyan yung itsura niyan. Grabe, naalala ko nung college ako, ganito ako lagi. Ang lagi kong bag dati is yung mailman's bag na tinatawag, yung mga pang-kista, pang-crackers. Di ba? Mukha na ba akong ulit na teenager? Tapos kaya nga natin hindi nilaminate again guys yung harapan niya para pwede natin siyang sulatan. So ilagay ko lang sa March guys, syempre yung March 1. So ilalagay ko dito is birthday ko. So ganyan guys yung magiging itsura niya. So hindi lang siya guys pang bag tag, no? Kasi pwede rin siyang bookmark. So halimbawa nagbabasa ka ng libro, so pwede mo siyang iipit dito. Yan, bookmark na siya, no? So kung saan ka huli nagbasa, doon mo ulit siya ma-open. Di ba? Ang dami niyang gamit. Then ang next naman natin, ito. Yan, so ginagamit naman siya. So gawa ka lang ng hook na sabitan. So pwede siya sa desk mo. Halimbawa sa opisina, nagtatrabaho ka. So pwede mo siyang isabit. Yan, so ganyan guys yung magiging itsura niya. So Enero, so alisin na natin to. Nasa Pebrero na tayo. Diba? Hanggang sa makarating ka sa December. So the best dito guys, so syempre ang ilalagay natin dito is yung family picture mo o yung family picture ng gagawan mo nito. And lastly naman guys, syempre yung isa pa nating calendar. So bibili ka lang ng ganito. And wala rin kami binibentang ganito, no? So maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to kung saan ba ito nabibili. Tapos ito, itatayo mo lang siya. O, di ba? Very simple pero elegante. So again, ang pinakamaganda dito, ilalagay mo yung picture ng pamilya mo o yung picture ng gagawan mo. Kasi maganda nga dyan guys, no? Kasi nga laminated to, kaya maganda talaga yung quality nito. Yan, no? Matigas siya, tapos hindi siya mukhang cheap, di ba? Mukha talaga siyang mamahalin. So again guys, yung printer na ginamit ko doon siya ang Epson na L121, kaya nilaminate ko pa siya. Pero mas maganda guys, again, gumamit kayo nito. Itong Epson na L8050, kung gusto nyo guys na makakapal na card yung pwede nyo i-print para hindi na kayo mahassle sa paglalaminate. Kasi guys, again, ang number 1 na dahilan kung bakit nasisira ang mga printer ay dahil nag-feed tayo ng makakapal na papel. So para maiwasan natin yan guys, up to 200 GSM lang guys yung i-feed natin sa mga ordinary printer. Ngayon guys, kung gusto mo nga ulit na mas makapal na papel yung ipiprint mo, so guys, ito, ino-offer namin to, Epson na L8050. So i-PM mo lang kami direkta sa aming page, to Printing Shock, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to para bigyan ka guys ng mga freebies at syempre para bigyan ka ng discount. So guys, lahat ng mga materials, printer cutters at syempre yung mga supplies na pinakita ko dito sa may vlog na to is available yan sa amin. So kung gusto nyo guys mag-avail, no, hanapin nyo lang kami sa FB, The Printing Shock, at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para bigyan ka ng discount. Kasi guys, kung susuportahan mo kami, syempre susuportahan rin namin kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga unique na idea na kamukha nga nito. So kung nag-avail ka sa amin guys, so maraming salamat sa iyo. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit